Hi, gusto ko lang po ibahagi ang aking karanasan tungkol sa aswang. Oo, aswang. Sino po ba ang naniniwala sa aswang? Dahil ako mismo ay naniniwala at nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Tandang-tanda ko pa ang pangyayaring ito at hindi ko talaga makakalimutan. Grade 3 pa lang ako noon nang mangyari ito. Sa isla kami nakatira at ang pangunahing kabuhayan namin ay pangingisda. Sumama ako sa mga pinsan at tropa ko para manulo, mangilaw ng isda o kung anumang mahuhuli upang may pangulam kami. Mga bandang 11:00 ng gabi, pagkatapos ng ilang oras ng panunulo, pauwi na kami. 7 kaming magkakasama at ako ang pinakabata sa grupo. Lahat kami ay puro mga bata at walang kasamang matanda. Masaya kami noon, nagtatawanan, nag-aasaran at nagpaparamihan ng huli nang bigla naming marinig ang isang kakaibang huni ng ibon. Sabi ng matatanda, kapag narinig mo iyon, may aswang sa paligid o yung ibon mismo ang aswang na nagpapanggap. May isang kasama kami na ginaya ang tunog ng ibon bilang biro dahil matitigas ang ulo namin at hindi naniniwala. Pero tuwing gagayahin ng kasama ko ang huni, sumasagot din ang ibon. Sa una, nagtatawanan pa kami pero nang tumagal, parang nagalit na ang tunog ng ibon at tila sumusunod sa amin habang pauwi kami na mga 20 minuto pa ang lalakarin. Sa dinaraanan namin may isang bahay na luma at napapalibutan ng malalaking puno ng niyog at mangga. Sabi-sabi ng mga tao, ang matandang nakatira doon ay aswang pero hindi ako naniniwala dahil lagi ko siyang nakikitang nagsisimba. Habang sinusundan kami ng huni ng ibon, natakot na kami. Nang mapadaan kami sa bahay, nakita namin sa taas ng puno ng mangga ang isang tila aso. Nailawan namin ito at nakita namin ang refleksyon ng mga mata nito kasabay ng galit na huni ng ibon. Nagdikit-dikit kami at tinutok ang aming mga sibat sa paligid dahil baka bigla kaming atakihin. Papalapit na kami sa puno nang biglang may sumulpot na tao mula sa itaas. Oo, tao siya at hindi siya nakatayo kundi gumagapang. Doon na kami kinabahan at nanginig sa takot at may iba sa amin na umiiyak na. Nakakapagtaka kung bakit may tao sa taas ng puno ng mangga sa 10 oras ng gabi. Palipat-lipat siya ng pwesto at lalo pang tumindi ang huni ng ibon, parang galit na galit. Bigla siyang tumalon papunta sa puno ng niyog, kitang-kita ng 2 kong mata. Gumagapang siyang pababa ng puno, una ang ulo at nakasuot ng pulang damit. Pagbaba niya, tumalon siya papunta sa masukal na bahagi ng lupa at nakita namin ang refleksyon ng kanyang mga mata habang sinusundan niya kami. Hindi ko na makita ng maayos dahil namumugto na ang mga mata ko sa takot at luha. Nang makarating kami sa lugar kung saan may mga bahay na, patuloy pa rin kaming sinusundan ng tunog ng ibon pero wala na ang taong iyon. Hanggang sa nagkahiwa-hiwalay na kami at nakauwi na ako. Pagdating ko sa bahay, hindi na ako naligo dahil takot akong lumabas ng bahay. Sinabi ko na lang kay mama na naligo na kami sa balon at natulog na ako nang hindi kinuwento ang nangyari. Kinabukasan, kumalat na ang balita tungkol sa nangyari sa amin. May mga naniwala at may mga hindi, pati na si mama. Pinagtawanan pa kami ng iba at sabi nila baka hayop lang daw ang nakita namin. Pero sa isip ko, bahala kayo kung ayaw niyong maniwala basta kitang-kita ko ng 2 mata ko. Simula noon, kapag naririnig namin ang huni ng ibon na iyon, agad na kaming pumapasok ng bahay. Kung nasa tambayan kami, kanya-kanya na kaming uwian sa takot. Dito na lang muna ang kwento ko. Actually may part 2 pa ito. Nangyari iyon nang mag-isa na lang akong nanulo sa parehong lugar kung saan namin nakita ang aswang. Isusunod ko na lang ang part 2 kasi medyo mahaba na itong kwento.